Ako si Antoinette Amado. At ako naman, si Rochelle Alves. Sa vlog na ito, sasamahan ninyo kami sa isang paglalakbay tungo sa puso ng Pilipinas. Isang mayamang kultura at tradisyon na nagpapaganda sa ating bansa. Handa na ba kayong matuto at mamangha? Tara na! Isa sa pinakatanyag na paraan ng panliligaw noon ay ang harana. Sa ilalim ng buwan, bitbit ang gitara, aawitan ng binata ang kanyang damdamin. Minsan ay may kasama pang barkada, umaasang mapukaw ang puso ng kanyang sinisinta. Ang bayanihan ay hindi lamang pagtutulungan. Ito ang voluntaryong pagkilos ng bawat isa para sa kapakanan ng iba. Ito ang pagtutulungan ng magkakapitbahay, ang pag-aambagan kapag may nangangailangan, ang pagdamay kahit sa hindi mo kakilala, sa paaralan, sa barangay, sa lansangan. Buhay ang bayanihan. Dahil ang Pilipino, hindi nakakalimot tumingin sa kapwa, hindi nagdadalawang isip tumulong, at laging may ngiti sa pagdadamayan. Panalangin ay hindi lang basta salita, ito ay pakikipag-usap sa Diyos, pagbubukas ng puso at pagpapakumbaba ng loob. Ito ang sandata ng bawat Pilipino, laging nananalig, laging lumalapit, dahil alam natin na sa bawat luha o ngiti may Diyos na laging nakikinig. Ang po at opo ay isang simpleng salita, ngunit may malalim na kahulugan at mabuting hangarin. Bago pa dumating ang cellphone at gadgets, ang mga bata sa kalsada ay masaya na, tumatakbo at naglalaro ng larong Pinoy. Sa bawat guhit ng lapis, sa bawat dampi ng kulay sa kanvas, isinasalamin ng Pilipino ang kanyang damdamin, pangarap at pagkakakilanlan. Ang lutong ulam ng Pilipino ay simple pero malasa, makulay at may halong puso. Ginagamit sa tuwa, tiyaga at pagmamahal, lalo na kapag ang luto ay para sa pamilya. Kaya mga kapamilya, nakita ninyo kung paano natin ipagdiriwang ang tradisyon at kultura dito sa ating bansa. Sana ay na-inspire kayo at mahalin at ipagmalaki ang ating pagka-Pilipino.